Ito na, nagsalita na po si Congressman Sandro Marcos sa mga kaugnay po dyan sa pagwatak-watak di umano ng Uniteam. Ito po talaga yung hinihintay po natin na may magsalita po kung sino po talaga ang may gustong pag-awayin ang Duterte at Marcos. At napakaganda po ng sinabi po dito ni Congressman Sandro Marcos. Kasi po ngayon kasi sa mga nangyari, yung iba, porkit galit sila sa mga Duterte, naniniwala po sila doon sa mga paninira. Yung iba naman, porkit galit sila sa mga Marcos, naniniwala din po sila doon sa mga naninira. Kaya ando na po yung paghati-hati. Hindi na po nila iniisip kung sino po yung natutuwa sa mga nangyari ngayon at kung ano yung magiging resulta niyan. Kasi alam po natin, malapit na po yung eleksyon, hindi pa malayo yun. 2024 na. Mag 2024 na tayo, ilang buwan na lang, and ang election po sa pagkasenador 2025, at alam po natin na yung mga dilawan ay gustong bumalik. 'Di ba? Ito po, panoorin natin si Congressman Sandro Marcos. Ni former President Rodrigo Duterte, at matagal na sila magkaibigan, medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa. At lagi naman silang kasama kahit noon pa. And I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no, na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever, na nagkasama sa halalan. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified personalities na nagsasabi may naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa election. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari noong 2022, sa napakalaking agwat, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon na lumaban noong 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na, pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na people don't see eye to eye. But kami naman, those who are I suppose na medyo malapit sa ating Pangulo, ay alam ko na taos-puso siyang nagpapasalamat kay FPRRD. And actually, napanood ko yung interview niya kagabi na sinabi niya na tama ang ginawa niya. At nagpapasalamat din ako sa kanya dahil I think also in his first year as president, I think 15 or 16 foreign trips ang ginawa niya. So alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iikot at magpapakilala sa ating mga kasama sa iba't ibang bansa. So yan din ang ginagawa ng ating Pangulo, and it looks like it's been yielding positive results naman in terms of geopolitical progress, in terms of the investment pledges that he is bringing, and of course these other factors that come in through official working visits or the various state visits. O di ba? Ang tindi talaga ng mga dilawers. Di ba? Gagawa ng paraan paano makabalik sa pwesto. Yung iba po kasi ay basta na lang sumakay sa issue para hindi nila alam, pinag-aaway na po yung dalawang nagkasama nung nakarang eleksyon na kung saan ay napakalakas, ang hirap tibagin. At kahit sino ba naman pagdating sa politics, kagaya niya, nagkasama po yung Duterte Marcos, wala talagang ibang paraan para makabalik yung dilawers o kung sino man. Kung hindi, talagang talagang pag-awayin yung dalawa, ipaghiwalay yung dalawa. Kasi sunod na eleksyon, kung
magtulungan yung Duterte Marcos, talaga naman ang hirap tibagin. Sa susunod naman sa presidential at vice president, pag magtulungan yung dalawa, Duterte Marcos na naman, ay naku, ang hirap po talaga ang hirap po talaga tibagin. Yun po ang nakikita po ni Congressman Sandro Marcos, at ako mismo ay talagang yun din po sa tingin ko ang dahilan kaya may mga ganyang kaguluhan ngayon. Pero siyempre hindi po mananaig sila dyan, lalo na po yung mga Marcos ngayon ay alam naman nila kung sino, ano po yung kagustuhan ng mga Dilawerns, kaya nagkagaganyan. At alam po natin si former President Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos, matagal na pong magkakaibigan yan. Malabo na po yung pag-awayin. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.